na nga. Ayun guys, ayun, ito nga pala si Abby. Yan, sinusundo ko nga pala siya pagtapos ng duty ko sa umaga. And then, pag-uwi sa bahay, yun, konting luto, konting saing para pagdating nung mag-iina ko, yung si Mrs. saka yung dalawa kong anak is makakain na sila. Kasi may pasok ako nun sa aking hospital sa panggabi ko. Kaya balikan ko kayo guys. Ibalita ko sa inyo yung mga good news dito sa Finland regarding sa trabaho. Bye-bye na bunso. Bye-bye. Bye! Hi guys, at yun na nga, balik tayo. Yun, sinundo ko si Abby, yan. Pag uwi ko ng bahay, galing ako doon sa aking trabaho sa pangumaga. Sinusundo ko si Abby ron sa Paibakoti, sa kanyang school. And then yan, konting luto, yan, kumakain na siya. Yan, balik tayo doon sa good news, sa balita natin. Gandang balita dahil hindi lang yung part ng Finland, and then siyempre sa other part pa ng Europe is nangangailangan na maraming trabaho. Watch nyo lang po yung news na yan para syempre legit, and then syempre para iwas scam na rin tayo. Always check sa DMW and then BOEA website yung mga list of agencies. Syempre yung nandiyan na rin yung mga requirements o kaya yung mga paano kayo makakwalified sa mga trabaho na yan. Paki-watch na lang po. Manufacturing, hospitality, household service at iba pa. Ilan lang yan sa mga trabahong naghihintay sa iba't ibang bansa sa Europa. Ngayong in-demand ang mga Filipino migrant worker doon ayon sa November 2024 Overseas Labor Market Situationer ng DMW. Sa Hungary, halimbawa, may demand para sa mga professional nurse na may B1 Hungarian language proficiency. Mas mataas ding demand sa Austria ngayon para sa mga qualified migrant worker. May mga job opening din sa Czech Republic, Germany, Romania, Finland, Slovenia at Croatia. We do not create the demand for ourselves. So yung demand created by them compels us, should I say, to talk to the host countries. That brought us to Central and Eastern Europe, where we know for sure that employers there are only too happy and willing to engage Filipino workers. May mga alok na trabaho rin sa Asia. Tulad sa Japan na nakatakdang tumanggap ng mahigit 800,000 foreign workers sa ilalim ng Specified Skilled Worker Visa. May mga oportunidad din para sa mga Pilipinong papasok sa Japan sa ilalim ng Technical Intern Training Program. Ayon sa DMW, nananatiling suitable labor market para sa mga Pilipino ang Japan dahil sa safety at stability at estrikto at diretsahang mga labor law. Kabilang ang Japan at mga bansa sa Europa sa mga itinampok sa unang edisyon ng Overseas Labor Market Situationer na inilunsad ng DMW. Quarterly raw planong maglabas ng DMW ng Overseas Labor Market Situationer na mababasa sa kanilang social media at website. Paalala ng ahensya sa mga interesado mag-apply, huwag pumatol sa mga job offers sa social media at makipag-ugnayan sa DMW mismo para hindi maloko. At tabayanan yung kaukulang anunsyo, syempre, this will go the way of safe and ethical legal recruitment. We look into all of these things, yung regulation in the name of safety and ethical recruitment ng ating mga work protection. No? Klarong-klaro ang announcement ng ibang bansa pagdating sa At ayun nga po, kinat ko na lang po para po mas accurate po sa inyo. Yan na po yung news na nanggaling mismo sa ating mga kilalang news outlet din sa atin sa Pilipinas. Always check nyo rin po yung website ng DMW or yung POEA website. Kung meron na pong job order galing po rito sa Finland, sa another part of Europe. Yan, nandiyan na po lahat yung mga magtatanong kung ano po yung mga hinahanap na manggagawang Pilipino dito sa Finland, and then syempre sa ibang part of Europe syempre. At ayun nga po, update namin kayo dito, napakalamig ngayon dito sa Finland is -4. Kaya pansin niyo naman po yung ating sa atin. Ayan, no? Makapal na po yung snow, no? Kaya ayun, tamang kami ngayon, tamang higop lang ng sabaw si Abby. Look, Abby, oh. Yes, yun. Marami na rin nagtatanong sa atin, Kuya Mike, kamusta po yung pag-aaral ng mga anak niyo rito? Ang ngayon po, okay naman po yung pag-aaral nila, natututo naman sila, syempre, yun, laging busog kasi nga free yung pagkain nila sa school, especially syempre yung aking bunso, free. And then kung may binabayaran ba kami kay Abby, sa part kasi namin,
kaming mag-asawa kasi ako lang yung nagtatrabaho, and then yung asawa ko rin kasi is nag-aaral yung Finnish language yung asawa ko, kaya wala pa siyang income. Kaya ako lang yung nagtatrabaho sa amin, walang pa kaming binabayaran kay Abby. Pero kapag nagtrabaho na yung asawa ninyo, and then nagtatrabaho rin po yung partner, syempre yung mag-asawa, kung mag-asawa kayo, nagtatrabaho na yung partner, then ipapasok nyo yung anak nyo sa 5 Bacote, meron na kayong babayaran yun sa 5 Bacote. Pero sa amin kasi ngayon, nag-aaral pa lang yung aking asawa, wala pa akong binabayaran ngayon sa 5 Bacote. And syempre, yung aking mga anak, libre yon sa pag-aaral dito sa Finland. At the same time, syempre nakakakuha sila ng allowance. At ano pa ba? Sa mga nagtatanong nga pala sa akin regarding sa mga kung ano yung nag-experience namin dito sa Finland, make sure lang po na subscribe, and then syempre like nyo na rin po yung ating Facebook page, Mike in Finland. And then sa lahat po ng nag-message sa atin, pasensya na po kayo, hindi ako makapag-update dahil ngayon nga busy si Kuya Mike, araw-araw may trabaho, and then Sabado-Linggo naman syempre family day, kaya hindi na ako gaano nakakapag-vlog. Pero sa mga gustong magtanong sa akin about sa family ties, syempre free lang naman po yun, wala naman pong bayad. At maraming salamat po pala sa lahat ng subscriber natin. Meron na po tayong 4,000, 4,800 something na, Sana ma-reach po natin yung 5,000 at magpaparapol ho tayo. Asahan nyo yan. At maraming salamat po sa lahat ng subscribe sa atin. At lagi pong pinapala ni Kuya Mike. Put God first. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.